Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Busy na naman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Sara Duterte may padrama-drama, may paiyak-iyak. Iyakin pala niya Mr. Maravillas si Sara. Iyakin. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Meantime, dito muna tayo sa magandang ginagawa ng ating Pangulo. Walang drama. Tingnan naman ninyo mga kababayan yung ating Pangulo. O di ba? Thank you, BBM. Love. Kasama yung mga bata sa Cebu. Walang drama po. Kita ninyo ang katuwaan ng mga bata, oh. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Wow, grabe pasalamat. Yan ang ating Pangulo. Walang tigil sa pagtrabaho. Yan ang pag-asikaso ng ating Pangulo. Di ba? Alagang BBM. Yan po yung pag-abot processing center ng DSWD. Binisita ng ating Pangulo. Yan Sabi diyan sa report ng Presidential Communications Office, sapat na tulong at suporta para sa mga pamilyang naninirahan sa lansangan ng Cebu. Mahigit 600 na individual ang mapapaabutan ng komprehensibong tulong kabilang ang serbisyong pangkalusugan, sapat na pagkain at damit, psychological at livelihood support, pansamantalang matutuluyan at muling pagsasama sa pamilya upang makapagsimulang muli ng may dignidad, seguridad at pag-asa. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sa ilalim ng pag-abot program ng DSWD, makakarating ang mga serbisyong ito sa mga higit na nangangailangan kasabay ng kanyang pagpasinaya sa pasilidad ng pag-abot processing center sa Liloan, Cebu. Yan ang pagbisita ng ating Pangulo. Di ba? Production area ng DSWD, Australian Aid. Grabe ang ating Pangulong Bongbong. Napakasipag. Ito ang production area ng DSWD para sa mga relief operations. Kaya laging ready yung mga pagkain mga kababayan sa panahon ng disaster. Yan nakakarga na sa truck. Anya, Mr. Maravillas, si Sara. Paiyak-iyak si Sara, may drama. Nandun siya sa lugar nila sa Davao City. Sabi ni Sara, ano kaya ang nangyayari kung tumakbo? Mangyayari kung tumakbo na lang akong mayor. Vice President Sara Duterte turns nostalgic and emotional in her speech at an event in Davao City on Wednesday. Naisip ko kanina kung ano ang mangyayari kung tumakbo na lang akong mayor at hindi ko na tinuloy ang pagtakbo bilang Vice Presidente. Di malamang hindi ka na-impeach. Di ba? Hindi ka sana nakalunok ng 125 million in 11 days. Di ba? Kaya lang, yung ICC case, tuloy pa rin yun kasi panahon yun ng mayor ka pa. Ito yung drama ni Sara. Naisip ko kanina kung ano kaya ang mangyayari kung tumakbo na lang akong mayor at hindi ko na tinuloy ang pagtakbo bilang Vice Presidente. May paiyak-iyak pa. Sigurado mga kababayan kasi naging emotional siya. Baka nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang katarantaduhan. Patong-patong na kaso kasi yung kinakarap, yung sa impeachment. May sa ombudsman pa, DOJ. Di ba? Yan Di man maintindihan kasi Bisaya. May paiyak-iyak po. Ayan yung kanyang sinasabi.
Anyway, wag na doon sa drama niya. Wala man tayong paginabang sa drama niya. Dito tayo mga kababayan sa press briefing kanina ni Jose Castro. Sinagot yung iba-ibang mga issue na lumilitaw sa ngayon. Lalo na itong tungkol sa mali-malita na pera na diniliver sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez ng 18 mga Marines. Sabi doon sa papresko ni Baligod, Atty. Baligod. Pakinggan natin mga kababayan yung press briefing kanina. Good afternoon, Yusek. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this? Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Ma'am, follow-up lang po. With that said, do you see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC, given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators? Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Next question po from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good afternoon, Yusek. Naglabas po ang National Union Party ng statement na sinasabing hindi sila boboto pabor sa impeachment ni VP Sara unless may compelling new evidence emerges during the hearings. Alam na po naman po natin na ang NUP ang ikalawang pinakamalaking political party sa Kongreso. Reaction po. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung decision nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. And ma'am, nananatili po ng substantial ang numero ng mga aliado ng presidente sa Kongreso. Huwag nating isingit, ilagay sa issue ang numero ng Pangulo sa House of Representatives. Ang Pangulo po ay bumabase sa proseso at sa ebidensya. Kung ano po yung makikita nilang ebidensya, yun lamang po ang kanilang isulong. Nagsalita kasi mga kababayan, si NUP Chairman Ronaldo Pono. Ayan sabi diyan, NUP unlikely to back Sara Duterte impeachment without new evidence. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been the subject of prior inquiries and extensive public hearings, sabi po ng NUP, ni Ronaldo Pono. Unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint, the NUP will most likely not to vote in favor of this measure. Di niya, Mr. Maravillas, ang reading mo niya, gagamitin nilang leverage, mga kababayan, para sa niya. Baga kasi may mga members ng Congress at members ng NUP sabit din sa mga anomalya. O di ba? Baka gustong gawin na leverage yung boto. O kung hindi, alangan naman pipirma kami ng ganon-ganon lang. Pero yung sinasabi nilang new evidence, yung merito po ng
kaso sa articles of impeachment, hindi man po yun na-touch sa Supreme Court. Technicality po ng proseso. Paanong sasabihin nila na unless may compelling new evidences? Iba po, yung merito ng kaso po, hindi man na-touch ng Supreme Court. So kung noon pumirma sila, anong rason hindi sila pumirma ngayon? Kaya lang, alam na natin, hindi sila pipirma hanggat hindi mo na nag-uusap. Dapat may kasunduan muna. Ayaw ko nang i-elaborate mga kababayan kung anong kasunduan ang gusto nila. Ganon lang yan, mga kababayan. Pero, balikan natin si Yossi Castro. Next question po, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Does the President support the DBM's proposal to cap unprogrammed appropriations at 3% of the national budget? And has the President given specific instructions to the DBM on this matter? Actually, inalam po natin yan mula mismo sa DBM at sa ngayon po ay nasa pagdadraft pa lang sila ng Philippine Budgeting Code. So, minarapat ko na po na kunin mismo mula sa DBM ang kanilang katugunan patungkol sa nasabing issue. And I will read. The Department of Budget and Management is currently in the process of drafting the administration's proposed Philippine Budgeting Code, which is intended to institutionalize key fiscal reforms, including clearer parameters governing the level, scope, and conditions for the release of the unprogrammed appropriations. A central policy intention under the proposed reform is to ensure that unprogrammed appropriations are confined to a limited and clearly defined purpose, thereby preventing its use as a broad or discretionary funding mechanism and enforcing fiscal discipline. The draft measure will be submitted for review by the economic team, the executive secretary, and ultimately the president. As such, the matter remains under policy development and interagency consultation. As a matter of fiscal policy direction, the DBM's position is to adopt a more prudent and disciplined approach by setting the level of unprogrammed appropriations at a rate lower than 5% of the total national budget based on historical data and fiscal trends. The precise threshold, however, will remain subject to further deliberation and the President's approval in the context of the proposed budgeting code. Thank you. Yusek, follow-up lang. Nabanggit niyo po re-reviewin ng economic team. May timeline na po dito. Kapag po na ibigay na po itong draft at sa ating pagkakaalam, sinabi po ng DBM ay minamadali po nila ito. And yung rate lower than 5%, the President supports this. Yes. Thank you po. Susunod na tanong po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, the ICC has granted the request of former President Rodrigo Duterte to skip the detention hearing on Friday. From the point of view of Palas, gaano po kaimportante yung presensya ng dating Pangulo sa mga pagdinig na gaya nito? Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. May kaugnay na tanong po si Ivy Reyes, bilyonaryo. I see. Yusek, Malacanang has been actively calling for accountability and transparency, but until now, there's still no news if the government's eyeing a return to the Rome Statute. Ano pong update dito? At kung may reservations po ang administrasyon, ano po yun? Sa ngayon, hindi po natin nakausap ang Pangulo patungkol sa ICC, sorry. Tungkol sa ICC. Ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago,
Hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. On another topic po, may update po ba sa appointment ni Secretary Lotilla? Sa ngayon po, mamaya bibigyan ko po kayo ng update at hindi pa po sa akin nabigay. Yung pinaka-latest po. Pero just like last time po, ganun pa rin po yung information niyo? Yes, wala pa rin po tayong update sa ngayon. Most probably, later, I will give you an update. Follow-up po, ICC, si Chona Yu, DZRG. Yusek, quick follow-up lang doon. What are the factors that the President may consider of rejoining the ICC? I cannot give any categorical answer on that because he has not discussed anything about the rejoining the ICC. Maybe I will try to discuss this matter to the President this afternoon. Last question po, Ian Cruz, GMA. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, yung follow-up lang natin tungkol dun sa nangyari sa NLEX na binabanggit nga ni Secretary John Vic Remulla na kailangan mahinto yung paggamit ng 4 lanes pag nagko-convoy si Governor Fernando. Ano po ang update ng LTO dun sa kanilang investigasyon? Nagsalita na po kasi rito ang si Sec Dave patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda pong maitanong to mismo sa LTO. Ma'am, may binanggit din si Montulfo, yung columnist po natin, na sinasabi po niya na kaya daw hindi nakakalabas si Governor Fernando ay binugbog daw ito ng mataas na opisyal. Pero definitely, hindi daw po ito ang Pangulo o mga member ng Presidential Security Group. Ano po ang inyong impormasyon ukol dyan? Wala po tayong impormasyon dyan. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po inyong itanong. Wala po tayong impormasyon patungkol dyan. Thank you, ma'am. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. Dissenting tahanan para sa ating mga kababayan. 1,400 low-cost housing units sinimula ng itayo sa Subic Bay Freeport Zone. Alinsunod sa mithiin ni Pangulong Marcos Jr. napunan ang kakulangan ng maayos na pabahay sa bansa, malugod na pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development sa liderato ni Secretary Jose Ramon Aliling ang pagsisimula ng konstruksyon ng isang bagong township sa Subic Bay Freeport Zone nitong Martes lamang. Sinaksihan ni Unang Ginang Liza Marcos ang kaganapan at hinirang ito bilang isang lugar na maaaring tawaging sariling tahanan. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang pangarap na sariling bahay ay hindi lamang lugar na tutulugan. Simbolo ito ng seguridad, oportunidad at payapang pamumuhay. Ligtas, maaliwalas at higit sa lahat, may dignidad. Ang mga bagong pabahay na ito ay magsisilbing pundasyon para sa ating mga kababayan ang pangangarap o nangangarap ng mas magandang kinabukasan.